Gandang araw mga kapatid, Noxky Vlog at dito pa rin tayo sa Rosie, May Kawayan para mag-update naman para dito sa KRY 200. Yan, makita natin yung bagong vehicles ngayon, ngayong 2024. So, ikutan din natin to at alamin din natin yung kanyang cash price and yung install niya. Pero bago yan, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and click mo na rin yung notification bell para update tayo sa mga video. Huwag nyo nyo follow ang Facebook page na Noxky Vlog. Stay tuned po. Noxky Vlog. Rosie KRY 200cc. Ito yung latest decals ngayong 2024. Si blue, pati yung kanyang chassis ay kulay blue, makikita natin. Yan. Tapos ito nga yung decals niya na Rosie, then may R na kulay gray. Then dito Rosie kulay puti. No, hindi na dilaw. Tapos dito KRY tsaka 200. Yan yung decals niya. Pati dito sa may swing arm niya, ayan, meron din decals na blue, gray, tapos merong Rosie, tapos may honeycomb finish din yung decals nito. Pang trail bike, so mga naghahanap ng ganitong klase, ano, dahil kadalasan ginagamit to sa probinsya. Minsan yung mga habal-habal ginagamit to. Maraming gumagamit nito sa bandang Visayas area, no? So, kagandahan dito, disc brake na yung kanyang preno, harap at sa likod. Yan makikita natin. Ganda ng design ng disc brake. Naka dual path caliper din. At dito sa likod, ito naman yung preno niya. Naka single path caliper na kulay silver, pero malaki siya. Ayan yung disc brake niya sa likod, malaki din. Naka wavy design din. Tapos sa gulong, ito makita natin, napakalaki ng spike. Talagang ready sa bundok. Tapos naka rim, merong decals yung rim niya kay RY 200. Yan o, ganda. Tapos tube type. Ang size naman ng gulong ay 110 by 90 by 16 dito sa likod. Then dito naman sa harap, 2.75 by 18 naman. So mas malaki yung dito sa harapan. Kaya medyo nakaangat, naka-upright position tayo dito. Ayan. Dito sa front niya, yung kanyang suspension ay naka-inverted na. So yun yung isang maganda dito. Ang laki din. Halos kasing laki siya nung sa Sigma 250 fork niya. Tapos merong cover dito. Ayan. May tatak na Rosie. Plastic naman to, no, para hindi naman madumihan yung pinaka shock natin dito. Yan, malaki din yung spike dito, no. Ayan, no. Kapit na kapit din sa mga batuhan to. Hindi ka dudulas. Tapos sa fender niya ito, kulay blue din, tapos parang tuka ng ipon. Kung magpansin natin, yan, may cover pa yung dito para hindi magasgasan. Then sa front, ito yung kanyang headlight. Yan ang decals niya dito. Tapos yun, Euro 3. Ano? Carburetor pero matipid na rin sa gasolina. Ayan yung 200 niya dito na decals, then may honeycomb finish. Then yung ilaw niya sa headlight, naka halogen bulb pa tayo dito. Pati yung park light niya. Pagdating naman sa kanyang signal light, LED na siya. Ito, yung maganda dito. Ganda ng pagkakadesign. Maliit lang. Ayan, kabilaan. Then dito sa kanyang panel, ito isang maganda rito, no? Digital na. Napakaliit lang. Ayan.
So makikita na natin dito yung kanyang speedometer, odometer. Hindi ko lang sure kung meron ding gear indicator dyan, no? Tapos ito naman yung pinaka button yan kung gusto nating i-set ulit. Tapos meron tatak ng rusi yan dito. Ito to, maliit na to. Pati dito sa may handle may rusi dito. Sa handle niya, ito, naka naked siyempre. Tapos sa mga switch, ito meron siyang high and low, bukasan ng ilaw at patayan, meron din turn signal light, tapos busina. Tapos sa clutch, ito siyempre manual clutch. Ano, lambot ng kanyang clutch. Tapos kulay silver yan na alloy. Then sa kabila, dito meron siyang kill switch, ito, no? Tapos yung electric starter niya, itong button na to. Tapos brake fluid, ito makikita natin. Then sa throttle, ito, ayan, malambot din throttle, tapos malalim, no? Tapos pati yung preno dito, ito napakakapit to. Konting piga mo lang, kapit na agad siya kasi disc brake na yan, harap at sa likod. So goods na goods yun mga kapatid. Then dito yung kanyang tank, makikita natin, ito yung kanyang cap. Tapos maganda rin yung pagkaka-design. Very slim lang mga kapatid pagdating dito sa upuan niya, ayan o. Tapos saktuhan lang din yung lambot nito. Tapos medyo hard yung kanyang tela, makapit sa puwitan natin to. Ayan o, pagkaka-design, napaka-slim, no? Tapos hanggang dito sa likod, makita natin yung kanyang tail light, napakatulis ito. Tapos pagandahan dito, ito LED na yung ilaw niya ito sa tail light, pati yung signal light niya dito. Tapos ayan naman yung plate holder, so okay din dahil naka Allen bolts na siya, no? Tapos punta ulit tayo dito sa likod. Ito naman yung kanyang chain drive, yan yung kanyang sprocket, napakalaki, ayan o, laki, pang hatakan talaga to. Then sa speed, wala ka rin masasabi dito dahil 200cc to, kaya napakalakas ng motor na to. Tapos meron din siyang chain cover dito, ayan, napaka slim lang. Tapos pagdating dito sa kanyang cambio, ito naka single shifter tayo dito. Tapos ang kanyang shifting ay 5 speed, ayan, 1 down 4 up shifting nito. Ayan. Tapos yung kanyang footpegs sa rider, ito napipilip din. Tapos may mga ngipin-ngipin siya. So dapat ang sapatos mo dito yung rubber shoes na malalaki din yung spike para kapit na kapit. Tapos meron din siyang side stand, pero center stand wala na po siya, no? Kasi mataas to eh. Mataas na yung seat height na ito, hanggang bewang na nga natin. Tapos sa footdeck sa angkas, meron din, ayan o, napiflip din siya, alloy. Then dito ay kulay black naman yung pinaka bracket. Tapos dito makikita natin yung kanyang bukasan at patayan ng gasolina, ito, no? Tapos yung makina niya, ito naman makikita natin, yan, kulay black. Tapos 200cc nga po. Then ito naman yung kanyang electric starter. Then meron siyang choke dito, ito, sa kanyang fuel system, no? Pagka gusto nating i-choke, yan, itaas lang natin. Then pag nakababa, naka-normal lang yan. Then dito naman sa kabila, makikita natin yung kanyang muffler, ayan. Ganda rin yung pagkaka-design, alloy yung nakabalot dito. Tapos may tatak ng rusi, ayan yung dulo niya. So very sportive din yung design. Then pagdating dito, meron din siyang kickstarter, ayan. So goods na goods to. Tapos yung tapakan niya sa preno, ito, maliit lang oh. Pero makapit to dahil may ngipin-ngipin din. Tapos makikita natin dito, dumaan dito sa taas yung kanyang tambucho o yung elbow nito. Ayan, nakapaikot dito sa kanyang frame. Tapos ito nga po yung kanyang Euro 3 compliant, then yung carburetor. Ayan. So ibabike check natin. Try nating sakyan to kung gaano siya kataas.
So ayan, nakita natin kung gaano siya kataas. Very tiptoe talaga ako sa height kong 5'6". May kataasan talaga yung seat height nitong trail bike na to. Malambot din pala yung kanyang shock. Dahil naka monoshock tayo dito. Ayan yung monoshock niya, kulay puti. So pinupuan natin kanina, nakita nyo yung ginalaw ko siya. Napakalambot, pati yung sa harapan na shock. So goods na goods yung pagkakagawa ng Rossi dito. Ayan, alamin natin yung kanyang presyo dito sa branch na to. Ipa-plus ko na lang mga kapatid, no?